Hindi survey, kundi ang kanyang track record sa Davao City ang magsisilbing resibo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kakayahan sa pamumuno. Ibinida ng Vice Presidente ang kanyang mga naging tagumpay bilang dating alkalde mula sa pagiging insurgency-free ng lungsod hanggang sa pagbabayad ng bilyong pisong utang. Narito ang balita. Sa isang eksklusibong panayam ng SMNI, inilatag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang resibo sa Davao City. Ayon sa Vice Presidente, ang kanyang performance record bilang dating alkalde ang kanyang pinanghahawakan bilang patunay na kaya niyang maghati ng pagbabago sa buong bansa. Ipinunto ni VP Sara na sa ilalim ng kanyang liderato, hindi lang naging isa sa mga pinaka-competitive na lungsod ang Davao, kundi tuluyan din itong naideklara bilang insurgency-free. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganon yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. Dahil sa tiwalang ito sa kanyang track record, diretsahang inamin ng Vice Presidente na hindi siya nagdedepende sa mga political survey. Kinwestiyon niya ang kredibilidad at gastos sa likod ng mga naturang survey, kaya hindi niya ito ginagawang basihan ng kanyang mga political move. Hindi kasi ako nagpapasurvey kasi mahal. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami kung merong lumalabas na survey. Sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey eh. 'Di ba? Kung totoo ba talagang independent 'yon o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. Dagdag pa ni VP Sara, naniniwala siyang posibleng makamit ang mas progresibong Pilipinas sa pamamagitan ng matapang na pamumuno at disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Inaasahan namang mas lilitaw ang kanyang mga konkretong plano para sa 2028 presidential elections sa mga susunod na panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News.